Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang pagre-report sa ating mamamayang Pilipino sa loob ng 1 taon kung ano nga ba ang nagawa niya. Grabe, ano? Pero sa aking pag-aanalisa sa 1 taon na lumipas, halos wala man lang naipakita at naitulong siya para sa mamamayang Pilipino na guminhawang ating buhay. Sa taas pa rin ang presyo ng bilihin, serbisyong publiko, patuloy na pagtaas ng petrolyo, at ang kawalan ng magandang healthcare system dito sa ating mahal na inang bayan. Para sa akin, sa scale of 1 to 10, siguro 2 lang o 2 ang kanyang accomplishment sa loob ng 1 taon. Lalo na sa issue ng sinasabing flood control, sa mga mali-malitang dinala sa mga kongresista, kasama na ilang senador, na hanggang ngayon ay malaking tanong pa rin, ano ang nangyari sa bilyong piso o trilyong pisong pondo na ninakaw dito sa ating mahal na inang bayan. At ang sinasabing issue nga ng mga sinasabing korupsyon sa mga iba't ibang sangay ng gobyerno, lalo na ang sinasabing sa mababang kapulungan. Alam naman natin na ilang halos karamihan ng mga kongresista ay tumanggap ng maleta galing sa mga sinasabing mga district engineer ng DPWH, kasama ng pakipagsabuatan na itinuturong mastermind ng kanyang pisan si ex-speaker Martin Romualdez. Grabe, ano? At sa issue ni Saldico, ang sinasabing naging kasapakat nga ni Martin Romualdez sa pamamahagi nga ng sinasabing pangungulimbat sa salapi ng taong bayan ay ito pa rin ay isang malaya at naninirahan sa Europa hanggang ngayon ay hindi pa nakakabalik ng Pilipinas. Grabe, ano? Sa issue ng sinasabi impeachment case ni Sara Duterte na nakapokus lamang ang administrasyon ng kanyang pinamamahala at wala para sa sinasabing kabutihan ng mamamayang Pilipino, talagang grabe na ang nangyayaring kahirapan at walang solusyon sa sinasabing usapin ng West Philippine Sea na patuloy tayong binubuli ng mga Chinese sa ating mga sinasabing sakop ng ating karagatan, at ang sinasabing pagtatayo ng Amerika dito ng sinasabing AI ng Amerika para sa Paxilica or AI or Artificial Intelligence, at ang sinasabing mahab na gagawin sa Nuclear City sa Tarlac. Ang sinasabi pa rin dito, nakaugnay pa rin ang sinasabing muling pagtayo ng mga base militar ng Amerika dito sa ating mahal na inang bayan, at natin tutulan ng mga sinasabing makabayan nating mga kababayan ang sinasabing hindi raw naaayon o na papanahon para ilay dito sa ating mahal na inang bayan, na maari magkatotoo nga dahil nga parang tuloy lang proyektong ito. Yun namin nakakalungkod sa 1 taon ng lumipas. Ang mahirap ay lalong naghihirap, ang mayayaman ay lalong nagyayaman dito sa ating mahal na inang bayan. Sana naman Mr. President, sa huling 2 taon ng iyong panunungkulang ay magawa mo pang ibangon ang dignidad ng ating mahal na inang bayan sa pamamagitan nga ng pag-angat ng buhay ng ating mga kababayan, na lalo na si Juan Pasang Cruz na nahihirapan ng mamuhay dito sa ating bansa. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatsyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.